Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action at napaka-importante po ng segment na ito dahil bukas tayo'y boboto na. At this is a very special portion at kasama ho natin ay ang spokesperson po ng COMELEC, Attorney Rex Laudianco. Attorney Rex. Magandang gabi po, Tito Boy. Magandang gabi po, Senator. Welcome to the program. Tamang-tama, di ba, Kuya Alan? Bukas ay tayo'y boboto na muli. And every vote counts, Kuya Boy, di ba? So, we always pray about our future. Leadership matters, kaya napaka-importante na lahat ng impormasyon tungkol sa tamang pagboto at kung may problema. Kaya thank you very much, Attorney, for being with us. Maraming salamat po. How are you encouraging people to vote? Una po sa lahat, sinasabi natin, boses po ninyo yan. And in fact, ang sinasabi po namin ngayon, ang boto nyo, yan ang basihan po natin para singilin po yung mga ibinoto natin na tuparin po lahat ng ipinangako nila sa atin. Tama. Kaya your vote matters. And that's why, Kuya Boy, we're happy to have Yes, Attorney here Rex. because ayaw natin na yung dadating doon, hindi makita pangalan or nasa finder, whatever, tapos give up na lang. So, ang daling sabihin, your vote matters. Pero paano nyo ipaglalaban to? So, tingin ko, itong mga maritim, Ayun. imbis na ipagkwentuhan, itatanong na nila, di ba? Okay. Para sigurado na tayo. Umpisa na natin. Ang unang katanungan ay mula kay Richard. Ang tanong ko po ay nawala po kasi yung voter's ID ko nung nabahaan kami. Ngayon, makakaboto pa po ba ako? Alam niyo po, hindi kinakailangan ng voter's ID o anumang identification para kayo makaboto. Yan po ang sinasabi ng batas. Ngunit may pagkakataon po kasi na kailangan magpakita ng ID. At kailan lamang yon? Kapag kayong watcher po, Tito Boy, Senator Alan, ay nag-challenge sa iyo. And that's the only time na hahanapan ka ng ID. Pero malinaw din po ang batas dyan. Kahit na i-challenge ka, pabobotohin ka dahil ayaw po natin may ma-disenfranchise. May bago po ngayon, Tito Boy, Senator, yung pong ating listahan kung saan tayo pabobotohin, may larawan na po tayo, may picture na tayo. So halos hindi na po talaga kakailanganin ID dahil pagharap natin sa teachers, makikilala na po tayo. At ang added benefit, hindi na po uubra yung flying voters at nagpapanggap na patay na ay boboto pa. So they're making it easy, Right. but nandun pa rin yung accountability. Pero we would like to acknowledge the efforts of COMELEC dahil nakikita natin yung mga safeguards. Ngayon may litrato na. Di ba? Na dati yata ay Pangalan lang po. Pangalan lamang. lang. Okay, klaro, no? Malinaw. At dahil si Manilyn ay may katanungan din. Magandang araw po sa inyo Pwede lahat. bang may roller sa presinto? Kuya Alan, Hindi yun po ang bawal. tatanong ko, kung pwede. Isa po akong content creator. Tanong ko lang po, pwede po ba akong mag-vlog habang bumoboto po ba ako? Pwede po ba akong mag-video sa presinto habang bumoboto po ako? At pagkatapos po, nailagay ko na po yung balota ko sa ACM, pwede ko po bang picturean yung screen, yung voter's receipt po? Pwede po Naku, kaya? hindi po kayo papayagan ng ating electoral boards na gumamit ng anumang recording device habang kayo bumoboto. Bakit? Sagrado po at lihim po ang ating pagboto. Yan po ang ating rule. So mula po ng pagpasok ninyo sa presinto, bagamat hindi naman po paiiwan ang inyong cellphone, pero hindi po kayo papayagan gumamit. Dalawa po ang sisita sa inyo, yung watcher at yung electoral boards. At lalong bawal na bawal po picturean o videohan yung balota, yung resibo at yung screen po ng ACM kung saan ipapakita yung mismong balota. Election offense po yan, may pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon, kaya huwag pong gagawin. Part ako sa nag-revise nung batas na yan at matanda naman ako kay Attorney Rex. So kwento ko lang sa inyo yung history kasi niyan. Kasi nga maraming paraan ng pandadaya. At syempre may kaliwaan din dyan, meron ding tusuhan. So nagkaroon ng time sa vote buying, Kuya Boy, and it Hanggang ngayon evolves. It evolves. So nagkaroon ng time, gusto nila may resibo o may Tama. proof. Kaya kung naalala nyo dati yung palara, pagka boto mo, kailangan mapakita mo para siyang carbon paper. Kung hindi, hindi ka babayaran. So it's also to make the COMELEC's job easier na walang vote buying at dayan and everything. No? Aya? Ang question ko po, yung lola ko po kasi, hirap na po siyang magbasa. So, pwede po ba na during elections, ako na po yung mag-shade ng balota niya on her behalf? Pwedeng-pwede po. Ang tawag po natin dyan ay assistor. At ine-encourage po talaga natin ang mga persons with disabilities, lalong-lalo na yung visually impaired at ang mga may edad na kung talagang mahihirapan po kayo,
magdala kayo ng assistor nyo. Pwedeng kamag-anak, kapamilya, kapitbahay. Ang importante po, registered voter din doon sa inyong munisipyo. Kasama nyo na po silang boboto at ang bago po ngayon, dati iiwan po yung botante para makaboto. Ngayon po papahintulutan na po makaboto ng sabay yung inyong assistor. Ang limit lang po nito, halimbawa kayo ang nagdala ng assistor, hanggang 3 lang po ang pwedeng tulungan. Pero kung magpapatulong po sa electoral boards, wala pong limit yan. Pwedeng tumulong ng tumulong. At kung papahintulutan niyo po, kung may bago rin po dito. Dati po, pagkaboto ng assistor, di syempre po, hindi naman halos nakita. Na-feed ang balota, tiwala na lang na yung gusto mo yung naiboto. Ngayon po, may headphone ang ating ACM na pagka naisubo po yung balota ay pakakabit sa inyong headphone at babasahin po lahat ng binoto nyo. So yung pong ating tinulungan bumoto, uuwi ng bahay, alam niya na botohan yung gusto niyang botohan. Pero pwede bang assistor kandidato? Ay pwede naman po kung yan po ay napili at kamag-anak. Pero may bawal. Babantayan ka po namin dahil hindi ka dapat nangangampanya at dapat nandun ka lang sa presinto para bumoto. Pagkatapos po nun, kailangan mo nang lumabas ng paaralan. Hindi lang po presinto, kundi yung paaralan, lumabas ka na po. Okay, let's go to the next question. Mula kay Aya Serica naman. Ito po yung question ko. Kapag po ba, ako po, nagkamali ako ng pag-shade sa balota, pwede pa po ba akong humingi ng ekstrang balota? Naku, hindi na po. Dahil lang na-imprenta po ng COMELEC 68,431,965. Eksaktong-eksakto sa 68,431,965 na botante. Kaya nga po paalala po namin, pakaingatan dahil hindi po papalitan kung kayo ay nagkamali. And besides po, kahit hindi mapalitan, wala po tayong cancel na parang sa loto na pag nagkamali ka, i-void mo. Wala pong ganun ang ating balota. Ine-encourage po namin kayo na magdala ng listahan ng sa gayon, hindi po magkakamali sa pagboto. Maraming salamat, Attorney Rex. Okay, si Nico. Kuya Alan, Tito Boy, Attorney Rex, ang question ko po is, ano naman po ang gagawin ko pag magkaiba yung sinade ko sa balota ko at yung nakalagay dun sa voter's receipt? Bagamat po hindi pa namin na-encounter yan mula nung tinesting natin ang makina, ang nakalagay po sa rules of procedure natin, pwede nyo pong ipanote sa minutes ng ating mga electoral boards po yan. At pwede rin po kayong lumapit dun sa mga kandidatong naapektuhan nang sa gayon, ma-erase po ang issue na to sa isang election protest. Maraming salamat, Maritim, sa inyong mga katanungan. Ngayon ay pagbibigyan ho tayo ni Attorney Rex para meron ho tayong ideya kung paano po yung shading at saka yung pag-feed, yung feeding na aktual na mangyayari bukas para hindi na ho tayo mahirapan, ika nga. Pwede ho ba kami pagbigyan, Attorney Tama Rex, ng demo na ito? Tama po. Sige Nakahanda po, Okay. Tito Boy Sige at po. Senator, yung ating balota. So, pwede nyo pong makita dito yung ating mga pag-shade. Okay. Po. Okay. Meron po kasing ipoprovide sa inyo pagdating po natin sa ating presinto, ang 3 bagay po ang ibibigay sa inyo ng electoral board pag nakumpirmang kayong botante. Ang inyong balota, ang inyong secrecy folder at yung marking pen. Yan po, pwede na po kayong bumoto. Ang papansin nyo po ngayon sa mga nakaboto na dati, manipis po yung aming balota ngayon. 2 bagay po kasi. Una sa lahat, para makatipid ang gobyerno, makaiwas sa jamming. At ito po ang sinabi ng industriya ng papel. Pag 100 GSM and less po, kayang isupply ng industriya sa Pilipinas. Nakatulong pa tayo sa industriya dito. Habang bumoboto rin po sila, Tito Boy, mamaya po kasi makikita, simulan ko na po. Ang una ninyo pong mapapansin dito sa ating automated counting machine ay malaki ang screen. Bukod po sa resibo, ay makikita nyo mismo ang inyong balota. Kung paano nyo na-shade, pwede nyo pong galawin ang screen, touchscreen po ito. At may paalala po kami. Yung pong balota natin, nakikita po ninyo ito, meron po kayong mga squares at rectangle sa paligid. Ang tawag po namin dito ay guide marks. Huwag na huwag bubutasin, susulatan, guguhitan o ano paman. Bakit? Ito po kasi ang kinikilala ng ating ACM. Hindi na naman po niya kilala kung sino yung mga pangalan nandito. Ang kilala niya po yung mga bilog. Katapat sa taas, tapat sa baba, kaliwat kanan. Yung po ang pamaraan para mabasa niya. Pagka po pinunit, binutas itong gilid na to, i-re-reject po ang balota ninyo. In terms of format, ganito ang format ng totoong balota. Tama. Sa likod po, party list. Tama po. So dito po, lahat ang pagkadami-dami po ng mga pangalan na ito. Kaya importante talaga na pag pumasok ka sa presinto, alam mo na, lalo na yung numero ng iyong iboboto, malaking tulong eh. Ngayon naman ay subukan nga natin i-feed kung paano ginagawa ito at kung ano ang mangyayari. Kayo lamang po ang dapat Dito? mag-feed. Huwag po kayong papaya. By the way, may 4 na orientasyon po ng pagpasok. Pwede pong paganyan, paganyan,
Pag ganito, pabaligtad. Wala pong problema kahit papanong orientasyon. Ang importante po, tulungan nyo na lang po natin yung sarili natin, iayos na lang po. Huwag naman pong patabingi, ano? May guide naman po. Sige po, Tito Boy, Okay. pwede nyo na pong So, subukan. pwede ko na ito ilagay Tignan nyo dito. po kung gaano kabilis. Napakabilis po, 200 millimeters per second. Ang una pong gagawin ng ating makina, titignan niya, i-verify niya, itong balota ba na ito ay para sa makinang ito. Dahil kung hindi po sila magkatugma, iluluwa po at i-reject ang balota. At nakikita po natin, na-verify, na-save. Tito Boy, ayan na po ang inyong resibo. Lalabas na po yan, pakikuha na po. Pwede niyo na pong tignan. At kasunod na po, Tito Boy, pakiabangan. Ayan na po ang iyong balota. Galawin mo po, Tito Boy. Makikita mo po ang sarili mong balota. In fact, kung paano po na-shade, yung kaninang lumampas, yung konti, eksaktong makikita. Eksakto Pagkatapos naman. po niyan, obligasyon po natin na tupiin yung ating receipt. Kayo Ibibigay po, ko ito ngayon? Hindi po, Ah, kayo ako, lang po ako. yan. Tupiin Okay. po ninyo at pakilagay po dito sa receptacle. Pwede nyo na pong ihulog dito. Ihuhulog ko na dyan. Ganyang kadali lang po ang pagboto natin. Okay. Tingnan nyo po, kung inurasan po natin si Tito Boy, wala pa po yatang 4 na minuto. So kasunod na po, kung wala nang gagamit, papahintulutan na po natin yung kasunod. Ganyang kabilis po ang ating proseso. So wag po kayo mag-alala kung madinig ninyo. Sa presinto ko, mga 800 kami. Kung sunod-sunod lamang po at maagang darating ang botante, maaga po tayong makakatapos sa ating halalan. Halalan pala to. Kala ko, halaalan. Ayun, nakalagay pa pala kung ilan undervotes. Ay, opo. Kasi like dito, Kuya Boy, 3 lang binoto ko. So nakalagay, 5 undervotes. Diba? So nakatala talaga. Tunay na resibo. Pero paalala lang, yung human part, yung Tama pinapakita mo kanina, Attorney Rex, di ba? I-check, tignan. Importante pa rin yung human part to double, triple check. Kami dito sa Cayetano in Action ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong effort, sa lahat ng inyong ginagawa at gagawin pa para sa Pilipino. Salamat. Please, sa ating pagbabalik ay walang talo. Parati namin sinasabi, ang mga nanay ng mga bisita ho natin ngayong gabi ay lahat sila mag-uuwi ng mga regalo. At marami ho ang mananalo. Dito lamang po sa... Cayetano in Action with